Hello mga mare! Magti 3-way marble design nga pala tayo ngayon. Nag-request kasi itong isang kumare natin pero hindi ako sure kung paano yun gawin kaya papakitaan ko na lang kayo kung paano ako mag-marble. 3 way nga yung gagawin natin ngayon para makita nyo yung pinagkaiba nila. Para nga rin sa iba natin kumare na hindi pa kumpleto sa mga gamit. Ito at may 3 option kayo para mag-marble. At eto samahan nyo nga muna ako mag-prepare para pare-parehas tayong mapagod. At least mga mare may kasama ako diba? At eto nga naglalagay na nga tayo ng nail tip sa nail stand natin. Etong 3 kulay green nga pala yung gagamitin natin. Tapos kukuha tayo ng ganitong flat brush. Ayan nga ipang sasandok natin mamaya. Pagkatapos mga mare, maglalagay muna ako dyan sa lapag natin as usual. Yung 3 kulay nga yung ilalagay natin. Pasensya na kayo mga mare kung dyan ako naglalagay. Hindi ko kasi mahanap yung nail palette ko. Hayaan nyo at naka-order na ako. At eto nga mag-i-start nga tayo. Dragging nga pala yung gagawin natin. Sana nakikita nyo sa likod mga mare. Sinandok ko nga lang yan ng ganyan. At pagkatapos nga idadrag nga lang natin yan kung paanong pattern yung gusto nyo. Ingatan nyo lang mga mare. Huwag nyo lang masyadong kapalan. Kapag marami yung nakuha nyo, huwag nyo masyadong idiin yung brush para hindi bumagsak lahat ng polish at hindi kumapal paglagay natin. Napapansin ko nga dito, parang lumalamang nga yung light green niya. Kaya doon ako sa may part ng dark green masyadong kumukuha. At ayan na nga mga mare, ganyan nga yung gagawin natin. Unti-unti lang natin siyang ibababa. At eto na nga kinapos yung dark green, kaya nagdagdag pa tayo ulit. Tsaka nga natin tinuloy yan. Lalagyan na nga natin yung mga part na wala pang nakalagay. Lagyan na nga lang natin yung mga space na hindi pa nalalagyan. At eto, akala ko nakikita nyo, blurred na pala siya mga mare. Ganito nga yung kalalabasan yan mga mare. Ano sa tingin nyo mga mare? Bet nyo ba yung ganitong style ng marble? At nang natapos ko nga siya, ganito nga pala yung kinalabasan niya. Pagkatapos natin i-cure, mag-i-start nga tayo dito sa pangalawa. Ito nga yung kadalasang ginagawa ng iba. Ganito nga rin pala yung ginagawa ko dati. Top coat nga yung ginagamit kong pang base. Tapos 2 kulay lang yung gagamitin natin. Sa paglalagay nga natin ng top coat mga mare, hindi natin yan i-cure. Diretso na nga agad tayo dyan sa gel polish na ipang ma-marble natin. Lining brush nga lang din yung ginamit ko para matansya ko yung pagkakalinya niya. At eto mga mare, bilis-bilisan na nga natin dahil may isa pang ang kasunod. Isa-isa ko nga lang din ginuhit-guhitan yan at pinaikot-ikot lang din yung brush. Mapapansin nyo nga dito kahit papano nag-i-spread yung gel polish niya. Hindi katulad dun sa nauna, masyadong solid yung pagkakalinya nun. Yung ibang ang walang blooming gel na ginagamit, ito nga yung alternative nila na ginagamit. At ayan mga mare, minekos-mekos ko nga lang yan. Nagkulang nga na naman yung dark green natin kaya nag-add ako. Pagkatapos pinatungan ko na nga lang ng mga solid green. Bali, ayan na nga yung magiging highlights ng kulay natin mga mare. At pagkatapos nga yan mga mare, ganito na nga yung kalalabasan niya. O diba? Para na rin kayo naka-blooming gel. Tapos lalagyan na nga lang natin yung mga pansin natin na wala pa. Cutie, parang naka-emerald. At eto na nga yung mga mare nung na-top coat na. At eto pinagtabi ko nga yung dalawa para makita nyo kung anong pinagkaiba nila. Papansin nyo ba mga mare? Mas lamang lang din ng light green dahil nga wala tayong light green na ginamit dun sa pangalawa. At eto dito naman tayo sa pangatlo. Gagamitan naman natin to ng blooming gel. Eto nga pala yung blooming gel na ginagamit ko. At eto ayaw na naman yung mag-focus. Maglalagay nga tayo neto mga mare pero hindi na to i-cure. Hayaan lang natin ng ganyan. Pagkatapos mag-i-start na nga tayo mag-lining para sa marble natin. O diba mga mare, hindi na naman makita. Blurred na naman. So, sobrang seryoso ko nga maglalagay dyan. Di ko na rin napansin yung camera natin. At sana nga nakikita nyo, unti-unti nga nag-i-spread o bumubuhaghag yung mga gel polish natin kapag may blooming gel. Aba maring Nika, yung camera mo hindi talaga nakatutok. At ayan na nga mga mare, naiangat ko na't napansin ko na nga. Mapapansin nyo nga dito na mukha na siyang nag-smoke-smoke. Ayan nga yung silbi ng blooming gel natin mga mare. Iba pa rin talaga kapag blooming gel yung gamit nyo. Sana nga lang din siyang kumakalat. At ayan nga, unti-unti ko na nga nilalagyan yung mga space pa. Kung mapapansin nyo nga dito, halos naghahalo na nga yung mga kulay niya. Ayan nga lang din yung maganda sa blooming gel. Hindi na nga kayo mahihirapan sa transition ng mga kulay. Na-achieve nga rin dyan yung mga ombre effect kapag ka naka-lining na siya. O diba mga mare, carry din. Ito na nga pala yung 3 nating mga ginawa mga mare. Yung resulta naman neto mga mare, depende sa kulay din na gagamitin yan kung gaano karami. Ito nga yung naunang ginawa natin, yung dragging lang 3 kulay. Solid na solid nga yung mga linya neto. At ito naman yung pangalawa, yung ginamitan natin ng top coat. Ito mukha na rin naka-blooming gel. At ito naman yung pangatlo. Hindi ko ma-explain mga mare, pero naaano nyo ba yung iniisip? Yung parang kulay niya, parang makrimi, hindi siya ganun ka-solid. Basta yun na yun mga mare, maganda nga rin yung pagkaka-marble kapag ka naka-blooming gel. At ito na nga yung 3 klase na ginawa natin. Kayo na nga bahala kung paanong way yung gusto nyong gawin. Sana may natutunan kayo. Salamat mga mare!